Daang-daang pamilya sa La Union ang inilikas sa evacuation centers dahil sa baha. Mula La Union, nakatutok live si Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, sa mga oras nga na ito ay tuloy-tuloy yung pagpapalikas sa mga residenteng nakatira sa coastal areas at maging sa mga low-lying barangays sa probinsya ng La Union. Maaga naghanda ang mga residenteng nakatira sa tabing dagat para lumikas. Kahit walang ulan kanina, mataas at malakas ang alon sa dagat. Nangangamba ang mga residente sa storm surge tulad ng naranasan nila noong nakaraang taon ng manalasang bagyong Uwan. Itinaasan ng mga residente ang kanilang mga gamit. Inilagay sa ligtas na lugar ang mga bangka. Mag-aalas 9 na kaninang umaga nang magpunta sa evacuation center ang mga residente. Talagang kon dito ma'am, mawawasat yung mga kabahayan na iba. Lahat dito ma'am talaga. Oo, mahirap ma'am. Kasama ni Aling Susan ang kanyang asawa at anak na lumikas sa Katbangan Central School, San Fernando City. Lumikas kasi kami dito kasi daluyan ng tubig doon sa tapat ng bahay namin. Bababa kami sa bahay namin, tubig na ma'am. Daan-daang pamilya nang inilikas sa iba't ibang evacuation center sa probinsya. Opo ma'am, sila po yung karaniwan nakatira sa coastal area, yung mga apektado po pag may storm surge po. Opo, kasi yung alon po talaga lumalapit po dun sa pangkabahayan na ma'am. Nakakatakot po. Pinag-iingat ang mga residente sa banta ng flash flood at landslide. Nakahanda raw ang provincial government sa epekto ng bagyong Maymay. Nakaposisyon na ang mga rescue vehicle at iba pang equipment. Yung mga relief supplies, yun po, hinahanda na po namin. So kung sa mga nakaraang mga araw po na-experience po natin no, yung habagat na pinalakas po ng Bagyong Luis, ngayon po mas pinaigting po natin yung ating preparation dahil dito nga po sa province of La Union posible tatama itong bagyo. So ngayon po naka-red alert status po ang ating operation center. Ngayong gabi naasahang mararanasan ang epekto ng bagyong Maymay, kaya patuloy na pinag-iingat ang mga residente. Chris, as of 5 p.m., aabot na sa halos 200 families katumbas ng 1,000 individuals ang nasa mga evacuation center dito nga sa may San Fernando City. Pero ayon sa CDRRMO, possible na madagdagan pa yan dahil tuloy-tuloy pa yung ginagawang pag-iikot ng CDRRMO, Philippine Coast Guard, Philippine Navy at ng PNP para ilikas yung mga residenteng nakatira sa mga coastal areas. Update lamang ako, Chris, sa isa sa mga evacuation center dito nga sa may San Fernando. Ito yung sa may bahagi ng Barangay Poro kung saan sa mga oras nga na ito makikita natin na napakarami na yung mga evacuee na nandito nga sa may evacuation center. Kada tent ay at least 3 families yung nandiyan. Nakahanda na rin, Chris, yung pagkain ng mga evacuee at maya-maya lamang ay ipamimigay na yan sa mga evacuee. Sa ngayon, Chris, kagagaling lang dito ng City Health Office para i-check naman yung health condition ng mga residente dito nga sa evacuation center. Tuloy-tuloy ang monitoring na ginagawa even ng provincial government. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban.